Hello guys, good morning. Kagising ko lang pala. Tsaa muna tayo. Pasensya na, hindi ito kasing video na to, ginawa ko lang to dahil wala akong magawang trabaho ngayon Sabado ngayon, pero nandito ako sa Europe Pero ginawa ko tong video na to gawa nung gusto ko lang kasi magpasalamat dun sa handler ko na nag-alaga ng manok ko. Tsaka yung lalo na kay Airpat na yung sa buong pag-stay ko doon dati sa Saudi, nalagaan niya yun na masyado yung manok ko na kahit lumalaban sila ng stag derby dati na nagawa nilang maayos, nagpapanalo, at kahit si Airpat ay hindi mahilig sa manok. Kaya pasensya na kung sabihin nyo na hindi naman kami sikat, pero ang akin lang talaga, ginawa ko tong video na to para maiabot ko sa ang pasalamat ko sa nag-alaga dun sa manok ko. Pero maniwala ka sa hindi, yung mga fights namin dun sa taga-Butuan, kasi ako fights namin dun sa Butuan, halos lahat ng panalo ng mga manok namin puro imposible, gawa nung hindi ko maintindihan, siguro dahil siguro sa wisdom nung, sabihin natin, sa Panginoon. Dahil isipin mo, kwento ko lang yung mga laban dati doon. 10 years kasi ako sa Saudi. Ang nag-alaga nung manok ko si Airpat lang. Halos paghawakan nga ni Airpat yung manok, parang ang mapilayan At ngayon, since na yung nandun pa ako sa Pinas bago ako nag-abroad, hindi kasi ako lumalaban ng hakfight. Hindi talaga, hindi ko lang feel, dahil gusto ko lang, tinuturing ko kasing sports yung hindi yung sabong, kasi tinuturing ko na parang gusto ko na may honor pag manalo. Hindi ko trip yung parang nanglalamang para manalo. Kaya na mag-hakfight sila Airpat nung time na nag-Saudi ako, pero yung mga tinatawag natin na reject, yung may kabiang, kamaang yung daliri, minsan yung bulag ang mata, ang isang mata, yung reject talaga, dun sila nag-hakfight. Lahat nung maayos, i-derby talaga namin. Pero hindi kami big time na farm. Yung siguro kung i-search nyo sa internet, Queen V Game Farm, Queen V tapos Game Farm, nandun yung dahil ginawa ko kasi yung mga manok namin na lahat nung trip ko kasi parang imposible, dahil yung ang iba sabihin na hilig ko kasi sa manok pero yung sa akin, since na maliban sa hilig, dahil adik na adik ako sa manok, dun ang tinatarget ko yung mga imposible. Yung sabihin natin, pag manalo ang manok, gusto ko pag manalo yung manok ko, talagang tinatarget ko na hindi magsugat. Kaya doon pa lang sa breeding, sa meeting pa lang nung inahin at saka yung broodcock, talagang ina-analyze ko yan ng siguro halos aabot ng 2-3 buwan. Pag-analyze kung ano ba talaga ang ipapabreed ko dito na broodcock, dito na sa babae,
na perfect talaga, na yung gusto kong mag-i-imagine kasi ako ng fighting style na parang kumbaga ang labas ng mga stag namin ay parang nilagyan ng kunting utak ng tao. Yun ang pag-iisip ko sa breeding. Ang tinitingnan ko kasi doon, halos lahat nung yung minsan kasi ang sinasabi nung mga, kahit manood ako sa mga big time na mga farm na mga testimony nila, sinasabi nilang pinaka-importante ang tare, pinaka-importante ang handler, pinaka-importante ang pagdating sa sabungan. Pero wala akong pinaka-importante na tinutukoy. Ang pinaka-importante sa akin, lahat nung aspeto nung involved sa sabong para manalo ka. Sa breeding pa lang, sa babae, ano yung history, lahat nung fighting style, lahat nung gameness, lahat nung kung ano sa babae, at saka sa broodcock, at saka sa history niya. Kaya ang nangyari, since na nagseryoso ako ng manok, siguro mga 1990 nagbreeding na ako ng seryoso na manok. Since na yung may manok na kasi ako 5 years old pa eh. Pero hindi pa ako nagsasabong noon. Sila airpat lang. Siyempre 5 years old pa lang ako eh. Hanggang yung siyempre bata, maglalaro. Hindi naman lahat ng ko nung 5 years old ako hanggang nag-high school ako. Hindi naman lahat. Yun lang ang inaano ko bata eh. Siyempre, maglaro. Kahit anong laro, table tennis, habul-habulan, patintero, lahat. Pagdaanan lang namin yan eh, dahil batang 90s ako eh. Ngayon, lahat nung na yan, nahahati yun. Ngayon, araw-araw, pero may araw-araw talaga tuwing hapon, magsasabong kami nung mga Texas cross sub native. Dahil pag pure Texas kasi hindi siya maglalaban ng sisiw pa siya eh. Yung mga 2 to 3 months, hindi pa sila maglalaban nun eh. Pero yung cross sa native, mga yun, barako na kahit bata pa eh. Kaya tinatalian namin ng mga siguro 1 dipa ang tali. Dalhin namin yan doon sa mga kapitbahay namin. Nung habang lumalaki ako, alam ko kung ano ang klase ng manok. Kung ano ang magandang cutting. Kaya doon pa lang, alam ko kung anong forma ng manok. Dahil doon pa lang, sa mga labanan nung kung ano kasi kung mag-ano ka ng yung hindi pa full grown stag, doon mo malalaman kung ang palo ng manok ay tumatama eh. Dahil yung pinalo niya, aayaw yun eh. Pag madiin, doon mo makikita kung anong forma ng hugis ng katawan, anong forma ng manok. Yung palakad-lakarin mo lang siya, ang magandang cutting. Maganda pag pumalo, may diin. Pag pumalo, accurate. Hindi yung pag kasi hybrid na ngayon. Parang tingnan mo entertaining eh, dahil pumuputok ang palo, nagmamachine gun sa ere. Pero yun pala, wala siyang tinatamaan. Pero yung sa tingin, kung titingnan ko pa lang ang manok, kahit hindi ko hawakan, alam ko kung ano ang magkakating ng maayos eh. Dahil doon pa lang yung habang lumalaki ako, alam ko na kung ano yung manok na magandang cutting eh. Na
Papasyal kasi kami doon sa mga purok ng mga kapitbahay namin sa may bandang unahan ng barangay. May mga tandang doon, o yung mga bata pa, mga 3 to 4 months. Magdadala kasi kami ng tatlong iba-ibang basta yung feeling namin ito, matapang, barako, kahit maliit pa siya. Ngayon maghanap kami nung pares niya, yung dun sa mga kapitbahay. Makikita mo kaagad na kung kahit yung kapitbahay pagtatakbo yung sayo, titingnan namin yan. Ganda nung patama ba. Kahit hindi sila mga hybrid, pero alam mo kung ano ang magaling mo bumitaw ng paa. Kaya ngayon nung habang lumalaki ako, alam ko na sa every year may mga lumalabas na native na cross yung namin. Panlaban lang kasi ng pang bata ba. Dahil pag lumalaki na yon, ang maglalaban yung pinsan ko. Pag lumaki yung mga cross na native namin, kinukuha ng pinsan ko, tinatalian. Akin pa rin yun, pero kinukuha niya since na pwede namang ilaban sa fight. Ni bata pa ako, hindi naman ako sumusugal pa dahil yung baon ko pamasahe lang at saka pang saging. Ngayon mananalo, matatalo, siyempre hindi ko naman, wala akong pakialam eh. Ang sa akin kasi yung habang lumalaki pa yung tandang, doon ang priority. Kaya ngayong nagbreeding na ako, maliwala kayo sa hindi, ang tinatarget ko talaga pag manalo, walang sugat. Kailangan halos lahat ng panalo ko sa sabungan. Sa derby ha. Dati kasi wala pa kaming mga stag derby, dahil nung nagsimula yung stag derby mga 90s, siguro mga 1997 yata o 90. Sa Butuan kasi hindi pa masyadong yung stag, pang mayaman lang yun eh. Ngayon nagdi-derby ako, sakak talaga, dahil hindi pa ako nagpawawing bandati, pero may stag derby na. Ngayon ang labanan doon, wala akong pakialam. Lalaban ko ng 11 months, sakak yung yung mga manok ko, dahil iniisip ko sa ganitong palo, kahit matanda, kayang patayin. Saka dahil yung pagkagawa ko kasi, kahit paluin mo, iilagan ka lang ng 2 dangkal, paluin ka kagad eh. Ganon yung mga, dahil nahulma kasi ako doon sa pinsan ko eh. Ang pangalan ng pinsan ko si Nando Toralba. Si Kuya Nando kasi perfectionist siya. Siya yung siya yung nag-produce nung White Sanino sa Mindanao. Hindi ko lang alam kung sa Luzon meron ba. Sa history kasi nung puti sa Mindanao, 2 lang eh. Yung Zamboanga White saka yung White Sanino ang nag-maintain ng bloodline nun simula 80s hanggang ngayon. Ang nag-continue kasi nun, ginawa niyang White General si Boss Randolph Plaza, dahil si papa niya, yung mayor namin, nabigyan ng manok ni Nando na winner, kaya ginawa nilang White General. Pero pag titingnan mo si Nando, since na katapat ng bahay namin, lagi kaming nagtatalo nun, dahil pag mag-spar, kantyawan yun, pagalingan talaga ng manok. Kaya pag magbe-breeding ako dati, hindi naman kami may farm eh, backyard lang kami. Pero ang history kung paano ko ginawa yung manok ko, napakatindi, dahil ang kantyaw na aabutin mo, pang ang ka-sparring ko kasi lagi, napakagaling eh. Siyempre si Nando Toralba, nagpo-produce siya ng napakagaling na white
Kaya yung pinaproduce ko na manok, kailangan magaling din. Puno ka ng kantyaw. Pag mag-spar kami dati dun sa halos buong mga mahilig sa manok dun sa purok. Nakaalirong yun. Grabing kantyaw pagpalo ng manok ni Kuya Nando na tinatamaan. Talagang nakikita mo na tinatamaan yung manok mo. Kailangan ang manok mo may ilag. Dahil yung kanya din, may ilag din eh. Pagbato nung paanong manok ko, na ilagan, kantyawan ka kaagad na pumapalo lang sa hangin. Kaya yung dun ko talaga na nagpapasalamat talaga ako kay Kuya Nando na si Kuya Nando kasi namatay na eh. Pero grabing pasalamat ko sa Panginoon na binigay sa akin si Kuya Nando as parang hindi naman direkta na mentor, pero siya yung kasabayan ko. Baga siya yung imagine para bang karate ba? Pag ang sparring partner mo ay si Bruce Lee, siyempre si ikaw, napakagaling mo na si Bruce Lee yung sparring partner mo eh. Ganon ang idea. Hindi ko sinasabing pinakamagaling yung manok namin, pero nagpapasalamat talaga ako. Kaya nagiging yearly ang breeding ko, nagiging parang napaka tight kung paano mo ipalabas yung manok mo hanggang umabot na si Kuya Nando kinakantyawan ko na kumbaga na na yung manok ko na parang napiperfect ko na, lumalaban na siya ng parang pantay ba sa galing ng manok ni Kuya Nando. Kaya ngayon, since na lumalaban ako ng derby, pinag-aralan ko kung paano ipe-perfect na ang kombinasyon ng manok mo. Pag hindi ka kasi magaling sa conditioning, useless din kahit napakagaling yung manok mo. Kaya pinag-aralan ko paano magkondisyon. Hindi ko lang pinag-aralan magtari. Dahil ang daming magagaling magtari doon sa lugar namin eh. Kaya ngayon, yung conditioning ko, pinag-aralan ko talaga na hanggang umabot sa punto na masasabi ko na grabe yung since na nag-abroad ako nung sa Saudi 10.5 years kasi ako eh. Since na iniwan ko yung kay Irpat yung mga manok ko, na si Irpat hindi nga marunong humawak ng manok eh. Paano pa kaya magkondisyon? Kaya yung binigay kong program sa kanya, ang conditioning nun kasama na yung pointing, para bang free pointing siya. Yung kahit hindi ka magpo-pointing, nagpo-point yung manok dun sa conditioning mismo dun nakapaloob na. Basta yung susundin mo lang yung program nung binigay ko, kahit wala na yung sinasabi, ang pointing kasi doon mo pinipipik ang manok sa moisture eh. Kailangan nakapik dun sa pakain mo. Binigyan ko lang sila ng program kung kailan ang last na pakain, ganito ang grams, ganito ang mag-stop kayo ng tubig. Hindi ko na sinasabi sa kanila na ipo-point nyo dahil mapipressure sila. Hindi nila alam eh. Kaya ngayon, nagbigay ako ng conditioning na para bang basta ganyan lang ang gawin nyo, automatic na yan, magpo-point na yung manok. Pag ganitong laban, sagad na yan hanggang 1 o'clock ng madaling araw. Ayos na yan. Kahit basta magtubig lang kayo ng 3 hours before fight ng 2 dips at saka 1 dip nung pag-drop na ng maglimbir na para itatarian na. Isipin mo, ang labanan nila Irpat, yung unang laban ni Irpat sa Tristag Derby, lahat ng nakarinig dun sa lugar namin na maglalaban si Irpat. Halos lahat ng sugarol, yung magtrabisiya lang, pumunta ng sabungan dahil pupusta sila sa kabila. Ganon katindi yun.
Ang resulta nung unang laban ni Erpat, champion agad sa Tristag, sa Kabadbaran. Kaya nagulat sila lahat, hayop na yan, sabi nila. Na nasunog lahat ng pera nila. Simula nun, sunod-sunod na dahil yung hindi kasi ang nagbitaw nun paglaban nila Erpat, ang nagbitaw yung taga-tari nila Erpat dahil hindi sila ang alalay ni Erpat, hindi naman nagbibitaw mga alalay lang niya, kinuha lang niya doon sa barangay namin, yung dalawa, yung taga-video, yung isa, at saka yung si Erpat, taga-parada lang siya hindi naman siya, basta ang nag-asikaso, inasikaso lang nila doon sa sabungan. Kaya ngayon, wala kasi akong taga-bitaw since na close ko naman yung anak ni Nando na si Hector. Ginawa ko siyang lang, alalay lang doon ni Erpat sa pagpatuka doon sa manok. Binibigyan ko ng pang sigarilyo. Kaya ngayon, sila na ngayon ang magkumbo. Ngayon si Erpat ang magkukondisyon. Siya yung magbibitaw. Maniwala kayo sa hindi. Lahat ng sabungan sa butuan nung time na yon, pinag-usapan sila ng mga tindira doon sa sabungan na andito na naman yung mga lasinggero, napakaingay, napakabuinas pa, ganun ang sa kanila, lahat ng nila, kung hindi sila magcha-champion, mag-i-insurance, pero lahat ng talo nila pang last fight, siguro dahil lasing na siguro pag since na hindi naman nila pinopoint, tapos lasing na, kaya ngayon siguro doon na yung swerte na hindi na masyadong maswerte dahil kumpiyansa na sila masyado, lasing na, kaya kadalasan ng talo nila last fight. Kaya ngayon yung umuwi ako nung pandemic, since na hindi na sila ako ang nag-alaga. Pinupoint ko na talaga. Ngayon, yung WPC sa pandemic, nagmamask noon napakahirap. Ang pagsali nung derby, wala kayong audience Nandun lang kayo sa isang sabungan na ang required lang ng isang entry ay 3, 4 ang pwede dahil pinababayaran yung yung mga sumasama Maniwala kayo sa hindi. Since na ang breeding ko ay hindi ko pinasukan ng nag-produce kasi ako ng sinasabi ko sa inyo na pag manalo, hindi magsusugat. Imagine niyo kung ganun ang breeding mo. Napakagaling na nung manok mo. Imposible yun pero yun ang ginawa ko. Maniwala kayo sa hindi. Yun yung sa time na sila Erpat pa lang, halos lahat nung panalo nila walang sugat. Pag matalo, siyempre yung sinasabi ko sa inyo na natalo yung last fight. Pag matalo, gulpi yung kalaban, yung parang sa tuka na lang nagkatalo ba na patay ang kalaban. Kumbaga kung sa madaling salita, hirap. Nanalo ang kalaban pero hirap. Pero pag manalo yung sa amin, talagang easy lang dahil hindi nagsugat Kung masugatan man dito sa hita, pero hindi talaga sa katawan na napatay din paglabas. Hindi ganun. Kaya yung pagsali ko sa sa WPC, yun ito, 2021. Pero breeding ng 2020 yun. Ngayon yung 2021 na yun, yata yun? Parang January. Ay, hindi pala 2022. January, national yun National, late born, pagka February yata yun. National pala, December. Pagka late born, January ang derby. Ngayon sa national, unang laban ko dun, straight 3 kaagad, isang entry.
Naglaban kami sa semifinal, pero nagtuwin tulos ako doon. Pero lahat nung panalo ko, siyempre hindi naman napakagaling nung mga ano eh. Dahil yung time na yon, halos lahat ng mga kakalaban mo puro farm. Wala kang makakalaban na ano eh. Wala kang makakalaban na yung pipitsugin kung backyard man, talagang may dating yung mga manok. Dahil pandemic yun eh. Halos lahat ng nandun na entry, puro farm. Sa Santiago yun, sa Agusan del Norte. Ngayon, qualified ako. Grand Slam ako sa WPC. Lahat nung sinalihan ko, late born, umabot ako sa final. Pre-final pala, dun sa Bukidnon. 2 win 2 loss yata yung ano ko. Sa semifinal, nataluhan ako ng isang manok. Pero straight 3 pa rin yung sa elimination ko. Dun din sa national 12 stag combo, bull stag combo, hindi pala stag, bull stag at saka combo sa national bandang ano na yon, mga bandang May yata yon. Qualify na naman ako. Ibig sabihin, yung lahat nung ginawa kong manok, breed ko, na hindi ko hinahaluan na ng anong breeding. Sila na kasi ilang years, yung lahat nung nakuha kong male sims, hasta kabut Boston Roundhead na imported, pero lahat to, hindi ko binili sa farm. Pinili ko doon kay Nando Toralbad, since na ang lahat nung si Nando kasi at saka si Eddie Burgos. Si Eddie Burgos big time yun na may manok sa Butuan. Siyempre, kumpare sila at saka close, magpupunta nga ako kina Eddie Burgos dati, kasama sila. Ang daming magagaling na manok. Doon nakuha ko yung male sims at saka yung Boston Roundhead kay Alex Kang na imported, pinabenta doon kina Nando. Nagkuha ko ng ng isang babae. Kaya ngayon, yun lang since 1997. At saka yung male sims ko 1995 yata yun. Ang Boston 1997 ko yun nakuha eh. Hanggang ngayon, yun pa rin, hindi ko binago. Lumiliit na nga eh. Kaya ngayon, pero galing kay Bibot o yung male sims. Talagang yung broodcock talaga ang wingban Ang wingban Bibot o talaga. Kaya ngayon, pero hiniram ko lang yun, breed ko. Wala nang akong hinalo. Lahat nung production nun. Sila lang ang kinumbahin ko, binalik. Hanggang umabot sa lumiliit na sila masyado. Kaya yung pag sumasali kami sa derby, sinasabi nila, bakit ganyan yung mga manok nyo, parang bansot daw. Pero hindi nila alam dahil nga sa in the long run sa breeding. Dahil sa wala na sila na lang kasi. Hindi ako nagko-cross. Dahil takot ako magko-cross eh. Dahil established na yun eh. Kaya yun, doon ko nakikita na na napakatalino ng manok. Na at saka yung yung height lang kasi nila. Sasabihin mo ng medium talagang ang timbang pa nila ay 1.8 lang ang malaki. Kadalasan 1.7, mayroong ng 1.680. Pero pwede pa rin sa dahil paakyatin mo lang yung timbang niya eh. Para lang pumasok sa 1.7 na stag derby. Pero ganun pa rin, grabing performance. Kaya pasalamat talaga ako doon kay Airpat, yung kay Manoy Tata ngayon, na inalagaan yung manok ko ng maayos. Nung 2022, nag-decide ako na sige,
try kong since na halos lahat nung mahilig ng manok ngayon sa ano, dahil ang dami nagmamanok kahit sa Facebook, ang dami. Halos lahat nung trip nila high station. Kaya ngayon, nagpasya ako na sige, lagyan ko ng konting gwapo ba? Dahil ang gwapo kasi sa mga beginners o sa mga kahit hindi beginners pero hilig nila, kadalasan ng hilig ng tao yung maganda tingnan. Ang maganda kasi tingnan hindi yung gwapong manok, dahil ang gwapong manok para sa akin balansyado Ang gwapo na kasi sa kanila, regardless sa forma, basta mahaba yung paa, gwapo na. Pwede mo nga sigurong bigyan sila ng tugak. Alam niyo yung tugak? Yung sa palayan na brown o kaya yung puti na ibon sa palayan na pumunta sa ibabaw ng kalabaw. Ibigay mo yun sa kanila, maganda na sa kanila yun dahil ang haba ng paa Pero pasensya na sa iba, hindi ko naman sinasabi na dahil lahat ng mahilig ng matangkad nilalait ko na, hindi naman sa ganun. Ang ibig ko lang sabihin, pag na masyado na kasing napakatagal ka na sa manok, yung ang sinasabi ko, doon ako na nahulma nung kabataan ko na habang lumalaki ako, makikita kung anong maganda ang cutting. Doon ako na train sa pagbitaw ng mga native na manok cross sa hybrid. Dahil pagbitaw nila, pag hindi maganda ang cutting, hindi yun tatakbo Dahil hindi naman niya mafe-feel na tinamaan siya ng madiin kung sakaling hindi maganda ang cutting, hindi tatakbo yung kalaban. I-absorb niya na lang yun. Babawi yun, papaluin ka kaagad. Pero pag maganda ang cutting ng manok, kung sa Bisaya pa, hugot o bunal ba, madiin yun. Pag ganon ang palo ng manok, ibig sabihin, may forma at saka hugis ng structure, balanse ng pakpak at saka paa, yung buntot, saka yung haba ng leeg niya. Talagang kung may third eye ka sa manok, alam mo na, pagpapasyal ako sa farm, yung halimbawa pupunta ko ng farm, alam ko na pag titingnan ko yung manok, kahit sabihin pa ng handler sa akin, ito magaganda. Titingnan ko lahat ng tinitingnan niyang maganda, hindi maganda sa akin yun Dahil alam ko, ang maganda sa kanya, yung mahaba ang paa Pag titingnan ko, kahit wala dun sa malayo, pupuntahan ko, ito ang maganda. Dahil pag maglalakad yun, parang magkikig yung maganda ang cutting na manok. Makikita mo talaga parang kung may third eye ka sa manok, parang alam mo kung alin yung madiin yung palo Grabe yung cutting. Sa forma pa lang alam mo na kahit hindi mo hawakan. Lalo na kapag hahawakan ko, alam mo na kung ano yung forma Sa tingin mo pa lang ito. Pag hawak mo pa, sa pili na lang ng hugis ng katawan Dahil yung hugis ng katawan na grabe yung diin ng palo ay barko-barko Hindi yung butong ba, hindi yung parang buko. Hindi ganun. Barko lang, parang barko ang hugis ng katawan Kaya yun, dun mo makikita na talagang ito na manok. Kaya doon ako na siguro blessing in disguise yun. Magpapasalamat ako talaga sa Panginoon na doon ako hinulma. Hanggang alam ko na yung nagmamanok na ako talaga ng hindi na yung cross sa native dahil nagbe-breeding na ako noong 1990. Pero yung 2000 yung 5 years old ako, mayroon kami talagang hybrid. Kaya yun yung mga kinocross sa native Kaya siyempre si Airpat tsaka ako kasi pag
pag ang hybrid pinapaspar ko, magagalit si Airpat dahil pinapapatayan ko yung halos mamatay na. Dapat kasi spar lang talaga ng ilang bakil lang. Kaya inaano ni Airpat pag ako ang mag-i-spar nung dahil wala pa akong, siyempre 5 years old ka pa Hindi pa, wala ka pang idea ba kung anong mangyayari. Ang sayo lang na natutuwa ka. Kaya ngayon, sa mga viewers na pasensya na, hindi ko sinasabing, shinare ko to dahil ipapakita ko na magaling kami. Hindi baka maiba yung nyo. Shinare ko lang to dahil natuwa lang ako sa nagiging yung mga pinaghirapan ko sa manok ba. At saka ma-share ko din kung sakaling meron kayong mga katanungan, ma-share ko lang din ang pinaka ko talaga na bakit gusto kong ma-share kung talaga hindi ko kayo na maniwala kayo sa sinasabi ko, pero base lang to sa experience ko at saka siyempre siguro sa knowledge ko na alam, hindi ko ma-explain masyado na basta ang manok talaga na merong magandang cutting, hindi yung entertaining. Ang palo talaga ng idea lang to ang palo talaga nung manok na matindi ang cutting. Kumbaga hindi siya rat-rat. Kumbaga yung tinatawag nila na single stroker na manok, yun talaga yung parang kung pakikinggan mo pagpalo niya kahit hindi ka makatingin, ang tunog ganun lang, parang isa sa kaliwa, isa sa kanan, pag ganun ba, pag ganun ang palo ng manok mo, meron kang manok na maganda. Pag makakita ka kasi sa kapitbahay mo o sa kaibigan mo na halos lahat ng mga nakakita ng pispar na yon na nandoon, ma-entertain sila dahil nga nagmamasinggan sa ere. Wag yun. Maganda lang yun pag may bisita ka, pero pag yun ang nilalaban mo tapos pupustahan mo ng malaki, siguro 30%, 20 to 30% ang panalo ng ganun. Maliban lang kung ang kalaban niya ay ganun din, may chance siya na mananalo. Pero dahil ang idea ganito mananalo, sabihin mo na nananalo yung matangkad ko Siyempre ang kalaban din matangkad din Ang probability nun 50-50. Pero yung pag ang magandang ang station ng manok mo na sinasabi kong balanse, medium lang siya, tapos hindi siya multiple shuffler, single stroker siya, ang tsansa mo maniwala ka sa hindi 20% lang. 80% ng kalaban mo, yun ang magiging 50-50 lang yun dahil nga magkahit kayo Isipin mo pag maglalaban kami dati, bakit ganon ang nangyayari? Hindi naman kami big time. Dahil ginawa ko namin talagang piniperfect namin Lahat nung panalo namin, isipin mo, kahit tingnan nyo Queen Bee Game Farm, lahat nung pinost namin na laban, tingnan nyo, nakatayo, halos walang sugat ang manok namin. Ang daming video namin, siyempre may kasi ako taga bandang Iligan yun. Sayang yung mga video namin dati dahil
Nireport niya kasi ako dahil gusto niyang sabihin na may sugat yun. Yung mga ibang video na pinost ko dahil ang daming pinost ko dati sa Facebook na walang sugat. Since na pinalo siya ng kalaban, hindi mo sabihin na sinugatan dahil paglabas nung anong magagawa ko paglabas, kami nga nasusurprise, wala palang sugat. Akala nga namin gutay-gutay na eh. Akala namin dahil may gimnis lang kaya hindi lang siya natumba o ano. Pero pag nung magtahi, wala daw sugat eh. Anong gagawin namin? Ngayon, nagtalo kami dun sa Facebook. Nireport niya ako dahil siguro nainggit siya na gusto niyang ako ang maniwala sa kanya na may sugat. Ano ba yan? Ganun lang. Tingnan nyo kung gusto nyong tingnan. Queen Bee Game Farm. Page lang ng... Actually kay Mrs. Sa amin do yun dalawa ni Mrs. dahil si Mrs. kasi pasalamat ako. Supportive siya. Yung Queen Bee Game Farm nakapangalan yun sa kanya. Yung pagsali namin ng derby, siya yung magpaparada nung nandun ako sa pandemic. Siya yung magpaparada, siya yung mag-assist sa akin pag sa sabungan. Siya yung maglilista kung ano yung timbang, magpe-prepare ng injectable, magpe-prepare ng lahat nung kailangan ko habang magkukondisyon. Siya yung magpe-prepare. Ganun siya ka-supportive. Kaya tingnan nyo paano lang. Tingnan nyo yung mga ang medium kasi nung manok namin talagang balanse. Hindi naman lahat nung sinasabi ko na medium ganito lang ang talagang iksi nung paa. Ang ibig sabihin ng medium hindi matangkad sa height niya, sa timbang niya. Kumbaga naka-proportion yung height nung may kaliskis na yung paa talaga niya doon sa yung bagsak nung pakpak niya, yung forma niya. Hindi yung ang tangkad siya tingnan tapos maliit yung katawan niya, parang lollipop. Hindi ganun. Balanse talaga siya. Kumbaga para sa akin yun yung gwapo eh. Pag makikita ko ng ganun, sasabihin ko ang gwapo naman ng manok na to. Kahit saan, kaya sa Facebook makikita ko nung pagka-post no, ganun ang forma. Sabihin ko talaga agad, gwapo ng manok na to eh. Kahit hindi sabihin na farm o hindi yun, talagang tag 100,000. Pero sasabihin ko na, ito magkakat to. Ito talagang may paglalagyan ng kalaban nito. Ganun. Sige, pasalamat lang ako sa kung may nag-view pero sana kung magano ako ng marami pa akong gusto i-share sa kaya wala lang akong magawa kaya nag-video ako ngayon. Marami akong napanood na magkukontra din sa mga sinasabi nila dahil nga yung laban nga namin, sinasabi ko sa inyo na si Airpat kasi hindi siya magaling sa manok. Ang lahat ng magagaling nga doon sa barangay namin bago ilaban, sasabihin nga nila ito yung lalaban nyo. Haguka, alam mo yung term na haguka? Parang yun, parang ang manok parang hubakon ba, kung sa Bisaya pa. Parang may hika. Dahil nga, pang yukog ba ang katawan, hindi macho, hindi pang derby. Since na hindi naman ako sasali ng derby lang kasi, magugulat sila ito yung isasali nyo. Pero yung pag nandun na sa Roida, nagugulat sila lahat hayop na yan, grabe pala pag pumalo yun. Para namang saan ba galing ang power nun? Na hindi naman macho pero ang palo talagang puputok yung palo ba? Yung lagiti sa Bisaya pa. Kaya yung si Airpat, maniwala kayo sa hindi siya handler, hindi siya hilig sa manok. Napipilitan lang siya. Pero nagiging napakagaling na handler. Halos lahat ng conditioning ni Airpat, yung magpapadala kami sa Maynila ng mga buyer namin, mga kaibigan ko sa Saudi dati.
Hayop na yan. Pag conditioner padala 2 days after fight, sa 6, tag-isa lang ang laglag. Minsan, 2 kung sa 6. Minsan nga, straight 4, mga ganon ba. Yung, ang galing nung ang galing si Irfan. May din siya, may green thumb siya sa sa conditioning. Kahit nga pagtitingnan mo, gusto mo siyang tulungan dahil parang akala mo mapipilayan yung manok pag gumagalaw Pero pag sa Roydan, nagpe-perform talaga. Pasalamat din ako swerte din talaga. Kaya sa susunod, abangan nyo na lang kung may video ako. Pero kung gusto nyo, mag-request na kayo ng kahit ano sa sisiw, sa conditioning, sa pointing, sa alaga nung lahat ng sakit. May ginawa akong kung sa tindahan pa one-stop shop. Dalawa lang yung inaano ko pinimintain ko sa farm. Sa bahay. Backyard naman lang kami. Mga abot lang ng yung manok namin mga 60 to 80. Pero yung babae ko napakarami, siguro mga 50. Ganun lang yung namin. Hopefully makabili kami ng lupa para magkaroon ng farm. Dalawa lang yung kailangan. Mula sisiw hanggang year round, dalawa lang yung injectable at saka tablitas. I-combine mo yun. Kahit anong sakit, kahit yung maglalaway, yun lang. Yung sasabihin mo na yung abyan, lahat ng manok ng kapitbahay na patay na, pag mahawaan yung isa sa amin o kaya 2, no problem yun para sa amin. Hindi ko nga yung nasa cord, hindi ko nga tinatago, baka mahawaan yung iba. I-injectionan ko lang, tapos pinapainom ng isang tableta, hayaan mo lang, tapos follow up kinabukasan, yun na. Wag mo nang ulitin pa. O ayos na yan. Kahit sabihan nyo lang. Request lang kayo sa akin. Sige, ang pasalamat po ako sa nag-review. Sana wag nyong yung ma-misunderstand yung ko ba. Ma-mislead kayo sa sinasabi ko. Ang sa akin lang talaga, ma-share lang. Dami kong gustong i-share pero nahihiya lang ako sa Facebook, sa multimedia, sa media ba, sa mga Facebook, kaya sa YouTube ko lang nilagay. Tsaka unang video ko tungkol sa manok, marami akong gusto dati pa, pero sana nandito kasi ako sa naglaylo muna ako, sila Irfan muna ako, hindi muna kami nagde-derby. Dahil hindi na ako nakabalik ng Saudi. Nandito ako sa Europe ngayon. Sana in the future, sila misis lang doon ang magde-derby. Maybe next year, sasali siguro ako ng sa Davao. Hindi ko lang alam din kung dahil malaki ang pot money doon sa araw ng Davao. Hopefully 2027. Pag may saktong edad na yung mga stag namin. Sige na, bye-bye sa lahat. Maraming salamat. God bless. Mabuhay ang Sabongero. Bye-bye.